What's up guys? So sa video ito, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-capacity test ng ganitong klaseng battery. Nabili ko nga pala ito sa online sa halagang 155 pesos kada isa. Ito din kasi yung plano kong gamiting battery sa solar setup ko, kaya gusto kong malaman kung legit ba talaga yung capacity niya. Kaya tara, simulan na natin. Sa mga hindi nakakaalam, ito nga pala yung LiPo4 na 32650 battery. At based sa label niya, meron siyang 6600 mAh na capacity. Bago ko nga i-test, check ko muna ang voltage para malaman kung full charge ba ang battery. 3.2 nga pala ang nominal voltage nito at 3.65 naman kapag full charge. So syempre, bago mag-capacity test, kailangan full charge yung battery para malaman yung accurate na capacity. At based nga sa tester, meron na lang siyang 3.3 volts, so it means kailangan ko muna siyang i-charge. Sa pag-charge ng battery, gagamitin ko nga pala itong DIY kong adjustable na power supply. Napakalaking tulong nga nito kasi kahit anong klaseng battery, kaya nitong i-charge. Kaya sa mga gusto ring gumawa ng ganito, ilalagay ko na lang sa description yung link ng video para mapanood nyo. At balik nga tayo sa topic. Bale, gagamit nga pala ako dito ng dalawang alligator clip para ma-connect ko yung terminal ng battery. Sinet ko pala sa 3.65 volts yung power supply since yan yung maximum voltage ng battery. Pwede rin namang mas mataas ng kunti dyan, pero para sa akin, okay na yan. So dito, tinanggal ko muna yung dalawang takip ng output terminal kasi dyan ko ilalagay yung dalawang alligator clip. At after nun, sinort ko muna ang output para maset ang current sa 2 amp. Pagkatapos ko nga maset up lahat, kinonek ko na ang dalawang alligator clip sa battery at sinimulan ng charging. Sa mga oras na yan, charging na ang battery, so hintayin na lang nating ma-full. After 3 hours of charging, full charge na ang battery. Kaya naman tinanggal ko na ito para makapag-capacity test na. Pero syempre, chinek ko ulit ang voltage nito para makonfirm lang na full charge na talaga. And as you can see, meron na ngayon siyang 3.65 volts. Sa pag-capacity test, gagamit pala ako nitong module na to. Ito ay ang SAB2L3 Capacity Tester. Sa mga gustong bumili nito, ilalagay ko na lang sa description yung link para mas madali nyo makita. Kung mapapansin nyo, dinire ko na sa board yung 5 volt supply kasi yung adjustable na power supply ang gagamitin ko. Pero pwede naman kayong gumamit ng micro USB charger para mapower yung module. Sa kabilang side, mapapansin nyo yung dalawang R. Yan nga pala ilalagay yung resistor. At sa plus at minus in naman, ilalagay yung papuntang battery. Kapag bumili nga pala kayo nito, meron na tong kasamang dalawang resistor. At may value siya na 5 watts 7 ohms. Ito kasi magsisilbing load na magdi-drain ng battery during testing. Kailangan nyo lang siya mapag-connect katulad niyan. At syempre, kailangan ulit ng alligator clip para sa battery. Bali ganito yung magiging itsura niya kapag na-connect na lahat. So dito, kinunik ko na siya sa power supply and sinet ko lang pala siya sa 4.2 volts. After nun, pinower on ko at kinunik ko na rin ang battery. Kung mapapansin nyo, na-detect naman yung battery pero tumaas ng 0.2 yung voltage niya. Since na-detect na nga siya, pindutin lang yung minus button and makikita nyo dyan is P3.0. So iset lang hanggang 2.5 at pindutin ang OK button. So yan, testing na siya. During testing pala, makikita nyo sa display yung current ampere hour. Yan yung capacity ng battery at makikita rin yung current ampere at voltage. Inaasahan ko na rin na matagal ang testing niyan kaya babalikan ko na lang maya maya. After 3 hours, may natest na siyang 2,900 mAh and meron pa siyang 3.4 volts. Medyo matagal pa to kaya hintay lang ulit. After 6 hours and 30 minutes, may natest na siyang 7,200 mAh and meron pa siyang 3 volts. After 7 hours and 40 minutes, nag-end ang testing niya. And as for checking, meron siyang 7,465 mAh capacity. Pangalawang test ko na nga pala ito at sa unang test ay 7,243. Sa madaling salita, nalampasan niya yung capacity na nakalagay sa label. Kayo nang humusga mga sir, pero sa akin, legit ang battery ni Power Central. At kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, huwag kalimutan mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell icon para updated ka sa mga video na i-upload ko. So yun lang, bye!